Ang dami nang nangyari sa buhay mo at pumasok na rin siya sa TV, pelikula, di ba? Doon nagsimula nung nagpasok ka sa punchline, doon na bumukas lahat ang opportunities mo sa telebisyon. In fairness nga naman talaga, parang feeling ko lumaki talaga ulo ko lang, parang feeling ko wala nang katapusan yung ginagawa ko. Parang marami pa akong pera, parang gusto ko pang gastusin lahat ng gastusin. So eto na, sa bar, natuto ka na doon lahat ng bisyo, di ba? Pagkatapos ng set ko, parang ang taas pa ng energy ko. Gusto ko uminom, nalasing ako. Tapos nung nalasing ako, naghanap ako. Tapos yung once a week, naging thrice. Tapos naging daily na. Meron silang Pero Trisha, dumating kasi sa punto naging palaboy ka, no? Oo, actually. Alam mo yung, naghihintay ako doon sa 24-hour na store dito sa branch na Masbate para bigyan ako ng food. Kasi pag expired na, tinatapon na nila. Saan kayo nabutan ng lockdown? Sa kali eh. Nagpalaboy-laboy lang ako sa kalsada. Kumakain ako ng panis. Yun ang tanong ko, Trisha. Bakit kung pinalayas ka sa inuupahan mo, ba't hindi ka umuwi sa bahay? I was full of galit. That time, parang feeling ko parang ganito ba yung gusto niya sa akin na nahihirapan ako? Sabi ko, ano pa talaga? Ano ba talagang plano ni Lord sa akin? Isipin mo, 3 beses ka na-rehab. Bakit bumalik ka pa ulit? Wait lang. Romel, salbahe ba akong tao? Alam, naiyak tuloy ako kasi kilala kita eh. Marami tayong pinagdaanan kahit hindi mo ako nakilala nung nasa taas ka. Ang hihirap kasi yung mga taong gusto magtrabaho na ayaw bigyan ng trabaho. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Ang dami nang nangyari sa buhay mo at pumasok na rin siya sa TV, pelikula, di ba? Doon nagsimula nung nagpasok ka sa punchline, doon na bumukas lahat ang opportunities mo sa telebisyon. In fairness nga naman talaga, parang feeling ko lumaki talaga ulo ko lang, parang feeling ko wala nang katapusan yung ginagawa ko. Parang marami pa akong pera, parang gusto ko pang gastusin lahat ng gastusin. So eto na, sa bar, natuto ka na doon lahat ng bisyo, di ba? Pagkatapos ng set ko, parang ang taas pa ng energy ko. Gusto ko uminom, nalasing ako. Tapos nung nalasing ako, naghanap ako. Tapos yung once a week, naging thrice. Tapos naging daily na. Meron silang Pero Trisha, dumating kasi sa punto naging palaboy ka, no? Oo, actually. Alam mo yung, naghihintay ako doon sa 24-hour na store dito sa branch na Masbate para bigyan ako ng food. Kasi pag expired na, tinatapon na nila. Saan kayo nabutan ng lockdown? Sa kali eh. Nagpalaboy-laboy lang ako sa kalsada. Kumakain ako ng panis. Yun ang tanong ko, Trisha. Bakit kung pinalayas ka sa inuupahan mo, ba't hindi ka umuwi sa bahay? I was full of galit. That time, parang feeling ko parang ganito ba yung gusto niya sa akin na nahihirapan ako? Sabi ko, ano pa talaga? Ano ba talagang plano ni Lord sa akin? Wait lang. Romel, salbahe ba akong tao? Alam, naiyak tuloy ako kasi kilala kita eh. Marami tayong pinagdaanan kahit hindi mo ako nakilala nung nasa taas ka. Ang hihirap kasi yung mga taong gusto magtrabaho na ayaw bigyan ng trabaho. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, meron po tayong ipapakilala sa inyo. Ibabalik natin siya sa sirkulasyon ng komedya. Ladies and gentlemen, ang matagal na nating hinahanap at na-miss ko ng bonggang-bongga. Welcome to my vlog, Pretty Trisha!
Hi, Romel. Thank you so much. Naku, walang anuman. Siyempre, dapat ganito tayo. Tayo naman magkakaibigan tayo ever since. Oo, ilang years na? 22 years? Correct. So, eto na nga. Kilalanin po muna natin, ibalik po natin ang mga nakaraan ni Trisha. Panoorin po natin ito. Mariel. You're also Mariel like me. I know, alam mo, idol ko siya talaga. As in, Really? Yeah. Oh my God, really? Oh. You know, every time I see you on TV, I'm like, oh my God, she's like making Gaia Mariel. And I was like looking at the mirror and then, oh my God, I want to make Gaia Mariel too. That's why I'm here today. Hi. Hi. Direktirin niyo yung balakang, sa'yo lahat yan. Hindi, sa tsahin ko. Ayan, kaya pala nawawala yung potholder sa amin, ha? Ay, totoo yan. Totoo yan! Oh Totoo my God. yun, no? May Oh, tunog. may tunog. Hindi tunog sopa. Oo nga. Ayan. Kamusta ka na, Trisha? I'm okay. May kasabihan na, it's okay not to say okay, but ngayon, sinasabi ko na, I am okay. I am emotionally stable. Perfect. Yan ang talagang kailangan. Tsaka, I'm now okay dahil alam ko na yung tatlong purpose ng buhay ko. Everyday, kailangan ko magkaroon ng purpose. Dapat meron akong may meaning na gawin ako sa isang araw. And I should always be grateful and thankful. At yung pangatlo, hindi ko dapat ikahiya yung nangyari sa Totoo. akin. Yun yung tatlong ginagawa ko sa araw-araw. Very good. Pero balikan muna natin, siyempre, marami ka ng interview nagawa. Pero itong interview ito, mga kachika, kasi po si Trisha, hindi niyo po na itatanong, matagal kaming nagkasama ito. Ay, totoo yan. Naging magkaibigan po kami ito ng bonggang-bongga nung nagsisimula po kami sa sing-along. Kaya po, alam na alam ko po kung paano ko siya kausapin. Kamusta si Trisha noong bata pa? Speaking of bata, pat nandun yung kulit, yung lande, para tayong batang naka-walker, trying to walk, para tayo namang mga bakla, trying to discover ourselves. And speaking of discovery, etong lugar na ito, dito ko na-discover na meron pala akong potensyal mag-sing-along master, mag-performer. Kasi ang Residential de Manila, na malapit lang dito sa bahay namin, kasi itong Residential Santissima, nag-aaral ako dyan ng high school, pupunta ako dito tumatambay, bar to eh. So sa gabi, maraming tao pupunta, nagpapiano ako. Ilang taon ka na noon? 19, 18, parang gano'n. Nagpapiano ako. Teenager, teeny bopper. Talagang fresh na fresh. So, kasi sa school, nag-organ ako. So kinuha ko dito para magkano lang bayad ko noon? Parang 500 isang gabi. Malaki na yon. Kasi parang ito na rin ang training ground mo, di ba? Oo. So piano, kanta, tapos walang chika. O, di ba? Kasi parang ano to, bar, restaurant, resort, pwede mag-swimming dito. Basta all in. Oo, So, parang- ibig sabihin mo, dito ka Dito talaga ako naasa. nagsimula, oo. Kaya po nandito po kami ngayon at maraming salamat po. Tapos, ilang taon kang tumagal ng gano'n, Trisha? 18 ka na noon, di ba? 18. Saan ka nag-aaral na that time? Sa Ateneo de Manila University. Yung totoo. Trisha, please. Yung totoo. Sa Lasal. Lasal! Hindi, yung totoo. Hindi, ito. I studied at CEU after my high school days. I took up medical technology, medtech. Doon ako nahasang maging baklang-bakla. Kasi, totoo, kasi every now and then, doon sa gilid ng stage ng CEU, nagme-make-upan kami doon. First year ka niyan, ha? First year college, tapos naglalagay kami ng pilik mata, naglalagay kami ng maskarang bugbog na bugbog talaga. Tapos, Tito Boy Abunda is staging a concert with Dessa, Dante Ponce, Sa CEU. oo, and Ariel Rivera. Baguhan si Ariel, no? Oo, ako ang front act. Ay, iba. Oo, so Talagang line ka talaga para maging artist. Yeah, performer talaga, sobra. Passion ko talaga yon. Sabi ko nga bata pa ako, pag nagdundo yung mga classmates ng ate ko sa bahay, natatandaan ko, nilalagay ako sa mesa, pinakakanta ako. Happy family kayo at well-off kayo nung kabataan mo. Kasi, di ba, dati naman yung mga nag-aaral mga organ, piano. Kaya lang ako natuto dahil sa brother ko. Yung brother ko kasi Monsignor. Ngayon, Monsignor, meron siyang parokya. Doon ako lumaki. Sa simbahan. So, bago ako lumipat dito sa balik-balik sa high school ko, nung elementary days ako, nung nag-aaral ako sa Claret School, doon ako nakatira sa Pag-asa. Tingnan mo, well-off kayo kasi mga eskwela na pinasukan mo, lahat private school. Nagkataon lang kasi ngayong ate ko, siguro 4 sa mga ate ko, teacher. Siyempre, pag guro ka sa isang school, merong, di ba, may discount yung, ang sa second blood. All in all, ilan kayong magkakapatid? 11 kami, isang brother, isang Monsignor,
senior na pari dito sa Holy Trinity na retired na, tapos 9 na babae. Yung family ko, lumaki ako sa mga babae, kaya naging effeminate ako. Tapos eventually, hindi naman sila naging mahigpit na maging kilos lalaki. Pang ilan ka? Bunso. Okay. Maganda kasi ang dami kong nanay. Kasi yung parents namin, si Tatay Isaac tsaka si Nanay Aurelia, nawala na. They left us na. So magkakapatid na lang ang natira? Oo, kayo magkakapatid. Kayo magkakapatid na yon, nagtulungan and nilagaan ako and eto na ako ngayon. So masaya kasi yung iba kaya nagkakaroon ng mga depression, anxiety, mga emotional breakdown kasi they don't have a happy childhood. So masasabi mo, ang childhood mo ay masaya? Masaya kasi San Beda, Elementary, Claret, Holy Trinity, Our Lady of Sacred Heart, Ang yaman, CEU. di ba? Samantalang ako, public school lang. Pero nasa Dean's List, meron akong mga friends na kakwire ko, nakabatch niya sa school. Sobra, alam mo, Trisha, ikaw ang ini-interview ko. Di ba? Ikaw ang ini-interview ko. Dean's Lister po siya. Ikaw ang ini-interview ko dito, Trisha. So eto na nga. Paano ka napunta sa ganitong entertainment? Hindi mo natapos ang college? Hindi. Rumampa na ako ng rumampa eh. Kung saan ako napupunta. Tsaka tumutugtog ako sa kasal. Sa kasal, i-excuse ako sa klasiko. Tutugtog ako ng kasal. Tsaka mag-commentator, lector, tsaka singer. 500 na yon. So, Madali, easy money. Bata pa lang ako, parang bakit pa ako mag-aaral ng taon? Bakit ko pa tatapusin yung college? Kasi kumikita na ako. Kasi pag bata ka, yan eh, silaw ka kagad sa pera. Mapusok ka. Parang, di ba, ayoko na mag-aaral. Kumikita na naman ako. Hanggang sa kumita ako sa pagkatutugtog ko, tsaka hindi dito. Nagpunta ako sa isang singalong bar. Sabi ko, inom tayo. Hanap tayo ng pag-iinuman. Yung pinasok ko pala, Cafe Romeo, comedy bar pala. Yes. Sa second floor to, di ba? Oo, Second floor. So nakita ko doon, nagsiset doon si Alan Kay Brosa, si Kakay, marami. Tapos doon ko nakilala si Pat Santos. Kumakanta siya. Ang girl din yun, na designer ng FM. Pakilala mo si Pat Santos, Ay, designer. si Pat Santos. Famoso. Meron siyang Patricia Garments. Siya ang nag-deliver, nag-susupply ng ladies wear, teens, pre-teens, sa SM. Sa lahat ng SM. 20 years na siya nagde-deliver ng pre-teens, teens, ng big women. Una sa Landmark, SM, Isitan, dati, yun. Tapos eto na, nagkakilala kami. Sabi, tulungan mo ako, sabi ni Pat Santos, kasi nga kumakanta siya ng Tell Me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind? Yan ang kinakanta ni Pat. Tapos tinawag niya ako. So out of the blue, sabi ko, bakit? Sumama ako kumanta. Customer lang ako, hindi kumanta kami. The rest is history. Naging mag-friends na kami, wala pang cellphone noon, landline lang ang paano kami mag-communicate. Communicate. Oo. Kasi pag social, dapat ganun, communicate, participate, Okay. parang die off in the get. Anyways, eto na, hanggang sa inalok niya ako, gusto mo ba mag-assistant sa akin? Ngayon ko lang po nalaman na naging assistant ka doon. Totoo! Super! Totoo! So, naging assistant ako, nag-design ako. Nag-design ka ng damit? Yes, kasi nag-Cora Doloroso ako. Ay, napaka-posh mo talaga. Nag-Cora Doloroso ako, tsaka Golden Hand School, tsaka Slims. Alam mo, totoo lahat yung sinasabi mo, Trisha. Kasi nga naalala ko, sinasabi, mag-aaral ako ng fashion designing, ayoko na mag-medtech, it's boring. Pagkatapos ng isang SEM, lilipat ako. Kasi ang dami ko nakakatkong na tuition. So palipat na from Cora Doloroso, So, dito na Golden Hands sa Panay Avenue. Yes. So, dito na pumapasok na matikas ang ulo mo. Yes, Siyempre, teenager. So anyways, hindi na ako nag-aral, naging assistant na ako ni Ilang taong kang tumagal naging assistant? Ay, matagal. Approximately ilang taon? 4 to 5 years. Pagkatapos nun, paano ka napadpad sa comedy bar? Ay, eto na. Kasi nga, syempre dahil doon kami nagkakilala, every sweldo, doon kami nagpupunta. Okay. Cafe Romeo, Jailhouse, then sila Jojo Carino, sila tut. Ayoko lang sabihin kasi anyway. Romel Chica. Kasi pag sinabi ko yung pangalan niya, sabihin, ay, yung tanda na pala ni Romel. Okay lang. Kaya ayoko sabihin. So, napapanood ko na si Romel. Pero we're all contemporaries of whatever industry. Feeling ko parang wala namang dapat maging senyora tsaka maging junior. Dapat pantay-pantay lahat. Anyways, ganon. So, pag sweldo, pupunta ako doon hanggang sa Sinasampa ka sa stage. Oo. Hanggang sa, sabi ni Pat, punta tayo doon sa Taft kasi may bagong comedy bar doon sa tapat ng Lasal. Tapos, doon na ako nag-start mag-work. Tapos
Nicolay. Natatandaan mo pa yung unang sahod mo doon? Campus Diner 300. 8 o'clock dapat nandun ka na, 3 o'clock to 4 o'clock uuwi ka. Pagkatapos ng campus diners mo, paano ka napunta sa Quezon City? Nag-ano muna ako Nicolay. Doon ako na-train. Ay, naku, 300 din ako doon. Pag late, 250, mababawasan ka ng Pero maraming tip naman. Pero kinarir mo na yon. Kasi ano ka na lang, hindi ka na pumapasok kay Pat. Hindi na. Kasi parang ang laki ng sweldo. Tsaka passion ko yun eh. Gumising, to feel good, mag-makeup, pabulosang damit. Entertain people. Yes, and make people laugh and be proud of yourself. Parang proud ako dahil bakla ako at ito yung mga gusto kong gawin bilang bakla. Ano sabi ng pamilya mo nung nagbabar ka na? Kasi mga teachers, mga ate mo, tapos monsignor, parang conservative. Aminin natin yun, napaka-conservative. Hindi sila sanay sa ganong kalakaran ng bakla. Kasi dati, wala pa masyadong social media. Kaya hindi nila alam kung ano pa talaga yung pinapasukan kong comedy bar. Talagang hindi sila pupunta. Kinikwento ko na lang, ganito ginagawa na. Ganyan. Anyways, bago ako mag-punchline, nag-Mr. Melody muna ako. Doon tayo nagkakilala. Yung Mr. Melody po, ito po ay pag-aari ni Direk Manny Valera, ang dating manager ni Maricel Soriano. Na naging manager din natin, nakabatch na Asunta, Alexandra De Rossi, Jose Nina Jose, Jin Garcia, Polo Ravales. Yan, kami po magkakasama. Yan naman. Doon tayo nagkasama pala. Doon nagpasok sa akin doon. Kasi kinuha mo ako sa Nicolay, dinala mo ako sa 22nd, tsaka sa Mr. Melody, tsaka sa Marikina. Ang dami mong tinulong sa akin, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapapadpad sa mga sigalang bar. So eto na, sa bar, natuto ka na doon lahat ng bisyo, di ba? Kasi may drink back. Meron ka, kunyari nag-order ka ng margarita. Pag tinable ka. Oo. Okay, mag-order ka ng beer, automatic 100 sa'yo. Tsaka hindi lang yun, kabataan, nomo-nomo, di ba? Yun, nakilala kita. Naging close pa kami ni Trisha nung pumasok na siya sa Punchline. Doon na lumaki ang market natin. Yes, oo. Tapos, doon ka na rin nagkaroon ng first mong sasakyan. Ay, nagkaroon din ako ng first doon. First ever Entertainer of the Year. That was a very start for me. Talagang sobrang inspired ako talaga noon kasi nabigyan ako ng parangal. Tapos, Trisha, di ba, ang dami nang nangyari sa buhay mo at pumasok na rin siya sa TV, pelikula, di ba? Doon nagsimula nung nagpasok ka sa Punchline, doon na bumukas lahat ang opportunities mo sa telebisyon. Kasi nung nasa Jeff's Cafe pa lang kami sa may Solani Hotel, kay Boss Jeff, palagi kami nagkakaroon ng concert. Ako, si Anton Diva, tsaka si Reggie. Si Anton Diva, syempre Regine, ako, Shasha Padilla, tapos si Jaya. So nagkakaroon kami ng mga concert, mga gaya-gaya po tumaya, yung mga Divas Live, mga gayang-gayan. So, yung mga guesting namin, kami tatlo palagi. Nag-guest kami sa Morning Girls, Today with Chris. Dahil rest is history, talagang sobrang exaggerated na talaga yung guestings ng mga Becky nun sa TV pag nasa sing-along bar ka. Doon mo masasabi na talagang nakalimutan mo na ang lahat kasi natukso ka na ng fame. Aminin natin, nakilala po si Trisha nung kapanahonan niya po. Parang ang tanda kapanahunan Hindi, niya. ibig ko sabihin yung heyday mo. Diba? Gusto ko yung heyday. Diba? When I was at my peak, Yung heyday po ni Trisha kasi talaga namang pumaimbulog ang pangalang Trisha sa sing-along talagang may pangalan ng Pretty Trisha. Na nagbigay sa iyo ng pangalang Pretty Trisha, si Ma'am Cynthia. Nung lumipas po ang panahon, nag-iba na po kami. Dati magkasama kami lagi dito sa set. Tapos dahil sa marami siyang tanggap na projects, di ba? Hindi ka na nakakapag-set madalas. Hindi. Dahil hiniwalay na ako sa'yo. Kunyari, punchline ka, laugh line ako. Kasi nga, yung nandun ka sa isang team. Tapos, come to think of it, ngayon, nasikat ka Uy, na. walang sikat. Ano Ay, ba? sikat. Nasikat ka na sa industriya. Hello, pag sinabing Nanay Christy, Romel Chica na kaagad. At kayo talaga ang haligi ng entertainment news, ha? Hindi chismis. Entertainment news. Ay, ganda. Oo. In the Philippine history. Eto na po mga kachika. Now, speaking of nagkahiwalay na kami, syempre, nag-iba-iba na po ang mga gusto namin sa buhay. Yung Pat natin, natatahakin, arti-artista siya, sinumalabas ka na sa telebisyon. Survivor. Hindi, in fairness nga naman talaga. Parang feeling ko lumaki talaga. Uno ko lang, parang feeling ko wala nang katapusan yung ginagawa ko. Ang dami mong kinitang pera. Dagsa talaga ang trabaho mo, aminin mo. Dito, nagbago ang buhay mo. Na-bore ako. Parang marami pa akong pera. Parang gusto ko mang gastusin lahat ng gastos eh. Parang ganun. Masaya ako pag ginigising ako mga pamangkin ko, pupunta kami sa SM, pupunta kami sa Star City, masaya yung pinamimili ko yung masaya. Kaya lang, mas naging selfish na ako. Mas maging parang, gusto ko ako naman sumaya. So, na-introduce sa akin yung drugs. Parang binalikan ko. Ay, ang ibig sabihin, may history na rin nung bata ka. Oo, pero wala na. Parang tawag doon peer pressure. Parang mapusok nga ganun. So, na-try pero hindi tumambay. Tapos dumating sa puntong andito na ang pera. Maraming pera dahil sa trabaho mo. Dito mo siya binalikan. Pagkatapos ng set ko, parang ang taas pa ng energy ko. Gusto ko uminom, nalasing ako. Tapos nung nalasing ako, naghanap ako. And nung
nung time na yon, akala ko hindi naman ako addict kasi nga kasi isang beses lang naman. Tapos yung once a week naging thrice. Thrice agad. Oo, tapos naging daily na. Kasi nga sabi nila, addiction is a chronic disease. So pag nakuha mo na yan, pag alam mo na yung tama niyan, Yung feeling. Oo, alam mo na yung giyang if you want to do it again, gagawa ka ng paraan. Kasi yung tolerance tumataas Gagawa ka ng paraan, tumaas. Parang hinahanap mo rin yung pakiramdam na pag may ganon, di ba? Parang, ay, ang saya. Pero sabi ko, magda-drugs lang ako siguro pag ayoko sa set kasi hindi na ako naging nakakatawa. At saka dumating sa punto, Trisha, na talagang nagumon ka na sa drugs, nakalimutan mo na ang lahat-lahat. Ang friendship, Ang family. ang trabaho. Dumating sa puntong yan, nakalimutan mo na ang lahat. Kasi nga may kasamang side bet na sugal. Drugs at sugal. Pinagsabay ko, nabenta ko yung kotse ko, nabenta ko yung mga personal stuff ko, na pinundar ko and everything. Anong sabi ng pamilya mo nun? Siyempre, unti-unti yan, napapansin na nila ang pagbabago mo. Siyempre, in denial sila na hindi, ano lang yan, hindi totoo. Hanggang sa nakita nila talagang, talagang he needs to be rehabilitated. Kasi nasa States sila, ako na lang naiwan dyan, tapos nasa States na sila, mga pamangkin ko na. Siyempre, mas dominant ako sa pamangkin ko. Hindi mo pwede sabihin ng pamangkin ko, wag mo gawin to, wag mo gawin. Kasi siyempre, by blood, mas mataas pa rin ako. Pero whatever it is, sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. I was in denial na kaya ko to. Pero that time, subconsciously, Palugmok ka na ng palugmok. oo, na ang dami ko na nawawala mga opportunities, ang dami ko na grabe. Kaya super thankful ako na meron talagang sinisend si Lord na instrument to channel everything. Hindi man sabihin sa'yo, direkta ni Lord, ito gawin mo, ito dapat sa'yo. For your family, is a treasure, your friends, they're all winds beneath your wing. If ever na nakikita ka nalang bumabagsak, hindi nila tinotolerate yon. Pero some, they tolerate kasi nga, they have this ulterior motives, no? Meron silang Pero Trisha, dumating kasi sa punto naging palaboy ka, no? Oo, actually. Gusto ko itanong sa'yo yon kasi wala akong chance na itanong sa'yo yon. Nakita ko na lang yon pero hindi kita alam kung nasaan ka. Nawalan ako ng house. Bakit ka nawalan ng house? Kasi sabi ng sisters ko, dati nire-rent nila ako Ayaw na nila akong patirahin dyan. Kasi para matuto ako and para Magkaroon ka ng responsibility. tama, maging independent ako. So, nirent ako. After nang nirent ako, walang progress. At So, hindi binitawan nila, bahala ka na sa sarili mo. Dahil binigyan ka na namin ng chance, Yes. pero walang progress, bahala. Hanggang sa 2019, October 31, pinalayas na ako ng landlady ko. Unang ko sa McDonald's. Doon ako unang tumambay. Dala-dala ko yung mga rami kong gamit, yung mga sakong divisoria, maralaking mga bako. Yun ang tanong ko, Trisha. Bakit nung pinalayas ka sa inuupahan mo, ba't hindi ka umuwi sa bahay niyo? Close na ang bahay sa akin. Dahil? Tough love ang tawag Gusto ka doon. nilang matuto. Oo. Mahal nila Tinitikis ako. ka nila. Parang tinitikis nila ako. It's tough love. Hindi ako pinapapasok. Doon lang ako sa garahe pinapatulog. So, Yun yung nakita ko. Oo. Yung plastic bag, yung Oo. basurahan. Tapos nandito sa PS Bank. It's over and done. Tapos na yon, natuto ako doon. Pero it really made a mark sa akin Kasi nga, alam mo yung, naghihintay ako doon sa 24-hour na store dito sa branch na Masbate para bigyan ako ng food. Kasi pag expired na, tinatapon na nila. Dumating sa puntong gano'n. Ayun, hinihintay ko. Tsaka, iba na kasi, parang survival of the fittest. Parang, kaya ko to, no? I can survive dito sa kalye. Matigas ka pa rin. Matigas ako. Parang, sige, tingnan natin. Makikilala pa rin ako ng tao. Maawa at tao sa akin. Hanggang sa, mayabang. Parang, sige, di palayasin nyo. Dito ako sa tignan natin kung sino mapupulaan ng tao. Dahil pinabayaan nyo ako. Di hanggang sa ganyan. Hanggang dumating ng lockdown na. Ito na yung pandemic. Ito yung nakikita kita, nag-viral ka na doon na nakabalot yung mata mo, nakaganyan. Tapos namamalimos ako. Sobrang krung-krung ako noon, pero kasi wala akong ginawa kundi mamalimos. Kasi yung pinagpalimusan ko, bibili ko ng drugs, tapos kakain ng konti, magda-drugs na naman, tapos mamamalimos ulit. Kita mo, from Spanya, nararating ko yung Pasig, nararating ko yung Commonwealth, lakad lang. Ilang buwan ka naging palaboy? 4 months akong palaboy, tapos nag-lockdown na ng March. Saan ka inabutan ng lockdown? Sa kalye. Hindi naman ako pwedeng makapasok sa mga ate ko kasi yung ate kong sumalangit naman yung kaluluwa niya, si Mama Kit. Hindi naman pwedeng pumasok doon sa bahay niya. Daw na gusto niya kasi matanda na siya. Baka mahawa siya. Oo. And ngayon wala na nga siya na talagang I really miss yung mga moments na mga kasama ko siya kasi nga sinasabi niya sa akin na magbago ka na, ganyan and everything. Pero hindi mo pinakinggan. Pero nagpalaboy-laboy lang ako sa kalsada, kumakain ako ng panis. Sobrang hirap na yung pinagdaanan ko. Habang nararanasan mo yung Trisha, ano yung nasa isip mo?
Kasi kilala ka sa sing-along circuit na mahusay ka eh. Bakit ka umabot sa ganung punto? Dahil may ego ako. Meron akong ego na parang sa akin, kailangan ko na patunayan sa sarili ko na kaya ko, gano'n. That time, parang feeling ko parang ganito ba yung gusto niya sa akin na nahihirapan ako. Yan na yung sinusumbat mo sa sarili mo, sa pamilya mo. Gusto niyo to, di ba? Na nakita ako nahihirapan ako, pero hindi pala. Mahal pala ako ng pamilya ko. Kaya ako nagkaroon ng ganung karanasan kasi nga ayaw nilang matolerate ako. Gusto nila na umunlad ako. At least kayo, Trisha, naiisip mo na ngayon yan. Pero nung nasa sitwasyon ka kasi yan, hindi mo naiisip yan, I was diba? full of galit. Ano yung pinaka-worst na iyak mo? Yung worst na iyak ko nung pandemic, wala nang tao sa kalye. Walang tao sa kalye, sobra. Tapos, nagpunta ako sa bahay namin dyan sa First Street. Lahat may mga barriers. Bawal pumasok dito, bawal pumasok doon. Tapos, pumasok ako doon sa kalye namin. Tumakas ako kasi may mga barangay tanong. Sabi ko, kumakatok ako. Sabi ko, tinawag ko yung pangalan ko. Sabi ko, Trisha, nandiyan ka pa ba? Tinatawag mo doon sa pintuan. Oo. Bakit mo tinatawag? Kasi alam ko bahay ko yun. Alam ko na nandun ako eh. I cannot ever imagine ever na talagang natira ako sa kalsada. Natawag ko yung Trisha, diyan ka lang ha. Diyan ka lang, makakapasok ka din dyan. Sobrang iyak ako noon, sobrang iyak ako noon. Sabi ko, hindi ko inakala na isasarado sa aking bahay at nagkaroon pa ng pandemic. Nung kumakatok ka, pinagbuksan ka. Hindi nga pwede. Alam mo, hindi ako pwedeng mag-ingay. Hindi nga pwede ako na pumasok kasi nga pinagbilinan ako dahil sa labas ako. Vulnerable ako. Susceptible ako ng COVID, na bawal ako lumapit sa bahay kasi nandun yung ate kong pwedeng mahawa ng COVID. So, hindi pwede talaga. Kaya yung mga barangay tanod na dating, hi Trisha! Uy Trisha, kamusta ka? Uy Trisha, hi! Ngayon, uy Trisha, alis dyan! Uy, alis dyan! Yung dating lumalabas ka. Bawal dyan, bawal dyan. Sabi ko, ano pa talaga? Ano ba talagang plano ni Lord sa akin? Pero lumaban lang talaga ako, Romel. Alam mo yun, yung aking emotional stability, dati sobrang fragile, sobrang hina. Yung konting malungkot lang ako, depressed na, iinom, tapos magda-drugs, magsusugal, tapos gagawa ng mga bagay-bagay na akala ko ikasasaya ko para mawala yung problema. Ngayon, iba na eh. Pero Trisha, isipin mo, 3 beses ka na rehab. Nung first na rehab mo, paglabas mo, bakit bumalik ka pa ulit? After Bikutan, Sinong nagdala sa'yo sa Bikutan? yung family ko din. Ayun. After Bikutan, Na-release ka. 6 months. Hilaw pa ako noon eh. I'm not totally recovered. Nasa withdrawal stage pa rin ako. Kasi case to case yan eh. Yung addiction no, sa isang tao, hindi mo pwede ikumpara yung case mo sa case ng kaibigan mo o sa isang tao. Depende yan sa pinanggagalingan mo, kung bakit ganon, kung meron ka na talagang bipolar o schizo or meron ka ng psychosis due to substance. Kung na-discharge ka na from rehab, bumalik ka ulit sa bahay nyo. Tapos hilaw pa ako. Na-tempt na naman ako. Ayoko mag-mention ng names, pero parang yung ibang celebrity, no, na nag-relapse din, tapos bumalik, tapos nag-relapse. Pero ngayon, okay sila. So, parang feeling ko, nag-relapse ako, and I'm not ashamed of it. Sabi ko, hindi ko kinukumpara yung sarili ko sa iba, pero kung sila nag-relapse, pero naging okay na yung kanilang journey, Maaaring pwedeng mangyari rin sa'yo. bakit ako hindi pwede? I mean, So, first, na-rehab ka na, na-discharge ka. Second, sino naman nagdala sa'yo nun? yung second, hilaw pa ako eh. Kaya ibinalik ka ulit. Sa home care naman. Home care, walang lecture doon eh. Inom lang ng gamot, kain, tulog. 4 months lang ako doon. I-interviewin ka ng mga OJT, ng mga psychometrician, mga psychologist na student. Pagkatapos yun, na-discharge ka ulit. Tapos, okay na ulit. 2016, 17, 18, 19. 19, ito yung pinasok na ako sa JRCC. Nung nag-viral na yung kung saan ako nagpupunta. Yung komedyante, nalilimos, ng ganyan-ganyan. Yun na yung ika-third. Na nakita na ng ate ko na parang may nag-ano ka ata sa ate. Yung kapatid mo, di ba kapatid mo nakita to? yung video. Sa video, ganyan-ganyan. So, available na yung mga buses na biumahe. Talagang biumahe na yung ate ko para imita ko. Tapos sinet up na nila ako para makipagkita sa akin yung isang ate ko. Kinapture na ako. Kasama ng ate ko. Tapos, nung nakita mo yung ate mo na dumating sa'yo at pinaka-captured ka, ano yung pakiramdam? Tahimik lang. Ano yung nasa isip mo nun? Oo, kailangan ko to. Mali ako. Hindi na ako nagpapapalang. Wala na kasing dahilan para pumalag pa ako dahil para sa akin naman to. Ano sabi sa'yo ng ate mo? Kinakausap ka ng ate mo? Habang sa biyahe, tsaka lang, mag-relax ka lang, tulog ka lang. Pagdating mo, iiwanan ka muna namin doon. Tapos, magaling ka. Kukunin ka na lang namin kung okay ka na. Hindi ka nagsasalita? Wala, kasi unang-una pagod na pagod ako noon. Meron pang substance sa katawan ko. Cloudy yung isip ko.
Tapos, ang palagi kong iniisip yun, yung validation ng ibang tao, kung ano yung sasabihin sa akin. Yun yung lalong nagpapabigat sa'yo, di ba? Oo, pero ngayon, I'm not ashamed to admit na talaga I'm starting from scratch, parang in a clean slate, na parang sabihin ko sa kanila, I'm not ashamed. Ako yung nag-rehab, ako yung nag-lecture, ako yung may pinag-aralan tungkol sa sarili ko, tungkol sa utak ko. Bakit ko isipin yung mga sinasabi ng ibang tao? I'll just go on and take the risk. Hindi ko mapiplease yung lahat ng tao. Kasi nagkamali ako dati. Pero ngayon, I'm going to try my best to catapult myself to whatever, where I belong nung dating estado ng buhay ko, na masaya. Pero ngayon, I promise myself na hindi ko napapakailaman ko ano yung feeling ng ibang tao. Uunahin ko muna yung sarili ko. Tama. Uunahin ko muna yung sarili. Alam mo, yung huli, basta nakita kita, sabi ko, okay na si Trisha. Nakabalik ka naman, diba? Oo, Na very na-interview na light. pa ako ni Tita Christy. Na very light lang. Tapos, yun naman, nawala ka na naman. Tapos, ito na naman siya, mga kachika. Alam niyo po, lagi ko siyang kinakamusta sa kanyang pamangkin na si Nino. Sinasabihan naman ako ng pamangkin niya, okay lang po siya, okay lang po, ganito. Kailan siya madi-discharge? Sabi niya, ay, sige po, i-update po kita kung kailan po siya madi-discharge. Sabi niya, sige, yun na nga. Tapos, eto na. So, i-explain ko lang. Kasi baka sabihin nila, nag-addict ka ba na naman ulit? Ano si Trisha? Kita mo, Siyempre, mali na Trisha. naman. Kasi kayo naniniwala kayo kay Pretty Trisha. Kita nyo, di ba? Na bumalik na naman sa dati. Actually, sabihin ko na sa'yo, totoo, Romel, na may triggers, may cravings, no? Pumindot ako noon. Siyempre, ang dami kong racket noon, di ba? Pindot meaning e-games, tapos sa slots, sa cellphone, and dami pa ng mga commercial, ganyan. Parang nagagayon ka na, chuchu-chuchu, up, chuchu-chuchu, this keme-keme. So, pumindot ako. And I am not in the position na para ilihim yun. Kasi gusto kong sabihin na, honestly na nagpapasok ulit ako kasi nga, pumipindot ako ulit. I have to brush up with my behavior. Kailangan. Towards my family, myself, kasi parang iba na naman. Kasi ang tao pag nakahawak ng pera, parang umiiba yung ugali. Totoo. Pero huwag nating lahatin. What I mean is ako, iba pag nakahawak ng pera, mayabang ako, ganyan. Doon nga sabi ko, doon sa JRCC, wala akong hawak ng pera, pero ang saya namin, yung tawang totoo, yung tawang normal na walang halong droga, pero walang pera, pero ang saya. No? Na ako, kasi pag nagsusugal ka, parang totoo naman talaga sa sugal, in the end, the machines will win. Hindi mo talaga matatalo yan. Sugal talo. Ikaw talaga lagi ang talo dyan. Nalilibang ka lang. Totoo. I always chase my losses. Pag natatalo ako, kailangan ko habulin yung talo ko. Tapos pag nagkaroon ako ng pera, parang iba na iba. Pati maati ko, nasisigawan ko na bad, super bad. Yun yung kailangan mangyari to realize na, oops, sandali, iba ka na naman. Katulad dito, ang dami mo na napagdaanan, ilang beses ka nang pumasok, na-discharge. Iniisip ngayon nila, yung mga nagko-comment ngayon dyan na, naku, ayan na naman siya. Sino pa ba magbibigay na ano niyan? Sa pag-asa? Kaya po ito, sana makatulong po ako kay Trisha. Kung nabigyan po natin siya ng isang beses, pangalawa, pangatlo, baka pwede pa pong pang-apat, bigyan pa po natin siya ng pagkakataon. Habang tinutulungan natin siya, lagyan na lang natin siya ng love at paalala. Gusto ko yung love tsaka paalala. Kasi unang-una, nakilala ko po ito nung hindi pa po siya nagbibisyo. Mabuting tao po siya at mahusay. Wait lang. Romel, salbahe ba ako? I mean, salbahe ba akong tao? Hindi ka salbahe. Naligaw ka lang. Alam mo, naiyak tuloy ako kasi kilala kita. Marami tayong pinagdaanan. Kahit hindi mo ako nakilala nung nasa taas ka. Pero okay lang. Kasi hindi naman ako para, porkit sikat, hindi ako pinapang. Okay lang yun. Pero ito, kailangan mo kasi ng tulong. Ngayon, at nandyan ka. Kailangan mo ng tulong. Kaya, eto ko, kahit sa konting taong nanonood sa akin, mabigyan ka ng chance. At yung mga kasamahan natin. Thank you kasi matagal na tayo magkaibigan. Alam mo, may bihira lang yung ganito Oo. Kasi ngayon sa mundo ngayon, alam mo, parang wala nang totoo. Pero akala ko wala nang totoo. Pero nandyan ka pa rin para sa akin. Thank you. Oo. Kasi lagi, pag nai-interview ka, nababanggit mo ako. Na ikaw nag-ano sa akin sa punchline. Kahit hindi tayo nagkikita. Sabi ko, kasi nakilala kita nababuti kang tao
nung nagsisimula ka na I'm sure yun ang gusto ko ulit makita at makilala niyo po si Trisha. Thank you, Romel, ha? Thank you. Basta, magpatuloy mo na ito. Huwag ka nang liliko. Diretso ka na. At saka, gusto ko, lalo sa pamilya mo, na hindi ka binitawan. Oo, totoo. At mga kaibigan mo, alam niyo po, pagdating ko kanina, si Trisha, ang dami pa rin yung mga kausap na mga kaibigan. Biriin mo, yung mga kaibigan niya na hindi siya binitawan, hindi siya hinusgahan, nakakatuwa. Pinayak mo naman. Ang hihirap kasi, yung mga taong gusto magtrabaho, na ayaw bigyan ng trabaho. Oo. Yung gusto ng taong gustong, alam mo yung hihingi ng tulong, na ayaw bigyan ng tulong. Ang hirap nun. Pero natatandaan mo dati, pag may mga baklang lumalapit sa atin sa Punchline Laugh-Line, uy, pasok mo naman ako, ganyan. Ako, pinapasampa ko. Kagaya, nasira na si Babaji, di ba? Si Babaji, pinasok ko siya, nag-banter kaming ganyan. Pag prime time ko, pinapasampa ko siya. Yung iba pang mga bakla na gusto mag-audition, pinapa-audition ko. Pero ngayon na kumakatok ako sa kanila na iset mo naman ako. Alam mo yung walang nagre-reply. Kasi naniniwala sila na hindi na ako magbabago, na ang dami ng bagong mas magaling sa'yo. I know that no one is indispensable in this business. Pero sa palagay ko, yung advocacy kong makatulong in my small little way na magpasaya ng tao. Kasi hindi natin alam yung mga taong nasa harap mo pala may didadamdam na kung anong sakit o kung anong pinagdadaanan na napapasaya mo. Sana pagbigyan na ako ulit. Hayaan mo. Pasasaan din yan. Hayaan mo na muna sila kung anong iniisip nila sa'yo. Basta gagawin mo na lang, patunayan mo na lang sa kanila na nagbago ka na. Thank you. Maraming salamat. Yun lang. Thank you. You're so welcome at sana ang hangad ko sa'yo na magpatuloy na ang pagbabagong buhay mo at magsimula kang muli para makuha mo lahat ang gusto mo at makabawi ka sa mga taong hindi bumigay at iniwanan ka sa ere. Kaya nga sabi ko, sa mga taong pareho kami ng estado, huwag na kayo mag-cross addiction kasi nag-cross addiction ako eh. Hindi man ako nagdroga noon, pumindot naman ako. This time, I will start over again and Yes. I will continue my journey. Correct. Anong gusto mong sabihin sa mga kaibigan mo at sa mga kasamahan natin sa Sing Along? Siyempre, inaabangan ka nila, inaantay ka nila kung ano na ang ganap sa'yo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Baliwan na. Sabi niya, paano namin kukunin yung baliw-baliwan? But seriously, sabi nga nila, laughter is the best medicine. At siguro, napagaling ko yung sarili ko sa pamamagitan ng acceptance, ng humility. I will always have courage and be kind to everyone. Yun lang. At sa pamilya mo na hindi ka iniwan. Pag pamilya talaga, sabi nga nila, life is beset with troubles and challenges, struggles. Pero at the end of the day, parang at the end of the rainbow, there is a pot of gold. At ang pot of gold na yan ay ang pamilya. And para sa akin, maraming salamat kila ate sa walang sawang suporta sa akin na talagang kaya nga ngayon na nandito sila sa Pinas lahat, gonna try my best to have quality time with them. Everyday pinagdadasal ko na sana lahat ng pamilya sa buong mundo kasi hindi naman magkakaroon ng mga alitan, hidwaan, addiction, alcoholism at kung ano pang mga problema sa sarili natin kung may communication between families. Perfect. Diba? Kasi kailangan Yun ang nawala kasi sa'yo. nawala yung communication ko sa pamilya ko, hindi ko Kaya tinago naligaw ko. ka. Oo. Kaya kung sana tayo ay lahat mag-spread tayo ng advocacy na you should love your family, communicate with them, communication is the key, whatever it is, and we should handle rejection na maayos, and if we feel bad, wag mag-alcohol, wag punta sa kung anumang bisyo kasi it will never help. Yan. At sa mga may-ari ng bars na nanonood ngayon, go Trisha. Pwede ba mag-audition? Ayan. Hindi. Hi dyan sa mga entertainment managers sa may-ari ng bar. Nanamagan po ako. Sana Bakenemen. Thank you so much. I'm so happy na talagang nandito ka para sumuporta talaga this time around. O basta Trisha, good luck sa'yo at sana magpatuloy na ang pagbabagong buhay mo. Salamat, Wish namin yan salamat. sa'yo. Thank you so much. Thank you. Invite mo sila sa vlog mo at sa mga social media accounts mo. Yes. Hi guys. Sana may follow nyo ako sa Pretty Trisha _ sa aking Instagram at sa
YouTube channel ko, Pretty Trisha. That's Pretty, tas T-R-I-Z-S-A. At sa aking Facebook na Ronaldo Celso. Pero papalit ako nagiging Pretty Trisha na sa Pretty, tas T-R-I-Z-S-A. Thank you so much. Thank you, Romel. Thank you very much. At Thank Diyos you. ko, Thank you, naiyak thank naman you. ako sa kwentuhan natin. Ang tagal kasi natin Thank you, ginagawa. thank you. Maraming salamat sa mga chika. Ito na po si Trisha. Magbabalik na po si Trisha. Makakasama na po natin magpatawa para sa inyo lahat. So with that, sa aking vlog, Dead Bang Nega, Dead Bang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Thank you. We thank you, Mama. Dead ba ang nega, dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon.